May buntag. Good morning. Salamat sa mensahe sa awit. And ayog na parihara kita o isa lang kita statement of faith. Ang ato ang belief ng Jesus Christ is the Holy Son of God, our Savior, Messiah, the second person of Trinity. Mo ka na siya ang ato ang foundation sa kaluwasan. And salamat sa Ginoo tungod kay ang kaluwasan ngayang ihatag ka nato, no? Libre o ang kaluwasan ngayang ihatag ka nato dili na mawala. Ngayong ato ang pagpaningkamot din sa kalimutan, dili para maluwas, dili para sa mga rewards na nagulat dito sa langit. And pwede kita ma-disqualify, no? Kung masikyat kita sa pagkinabuhi din sa kalimutan. Karon kabuntag, ato ang atun-an usa ka topic, overcoming spiritual apathy. Dini sa Malakay chapter 1 verses 1 to 5. Overcoming spiritual apathy. Basahan niya lang po sa dalang sa inyong mata. The oracle of the word of the Lord to Israel by Malakay. I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother? Declares the Lord, yet I have loved Jacob. But Esau I have hated. I have laid waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert. If Edom says, we are shattered, but we will rebuild the ruins, the Lord of hosts says, they may build, but I will tear down, and they will be called the wicked country, and the people with whom the Lord is angry forever. Your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord, beyond the border of Israel. Ang among aircon karon, basta bago na siya cleaning. Bugnaw kay siya, no? Ganyan kung katlaw na amon na siya ang ginapatong kay tugnaw na siya. But kung abot na siya mga pila ka bulan, 2 months, 3 months, 4 months, kung hinay na po na o ang iyang bugnaw mawala o ang iyang gawa sa hangin, medyo hilay na po siya. Ang iyang kusog na lang, ang iyang tingog, puro walay bugnaw, walay hangin nga mugawas. Wala na siya nag-function kung saan niya ang purpose. That's why ako na lang nilapalo o tilakad na pagkauma, ako na muna siya ng pinakahinduan. Sa Christian life, primero na ito nga pagdawat ng Jesus Christ na ito ang personal na magluwas, dasig kayo na. May nungduman pa ba na ito ang ito ang first year or first day, first week, first year sa ito ang Christian life. Kung unsa kita kaayo ka dasig sa pagpangalagin sa Ginoo, ang ato nga Bible reading, ang ato nga prayer time, prayer life. Kano sa katong kaya nga grabe na kadasig sa pag-share sa pulong sa Ginoo sa gospel, nga dili ka maulaw, nga nakay kaisog sa pagsangyaw sa inyong mga friends. Pero miabot ba sa inyong kinabuhi nga nagkaluya ikaw? Nga nagakahinay-hinay ang inyong mga prayer life, nagakabug na usap. Ang inyong mga pagbasa sa Bible o
Wala na. Ang imuhang pag-adto sa simbahan, wala na ugana. Ang pag-obey sa ikong pulong, pag-obey sa pulong sa Ginoo, hilay-hilay nga nagkabugnaw na usab. Mao kini siya natunan karon, unsaon nato sa pag-overcome kana nga struggle sa ato nga kinabuhi. Now, spiritual apathy means lack of interest, passion, or concern for spiritual things. A kind of indifference toward God. Prayer, scripture, worship, or moral obedience. Napa ba kita interest? Napa ba kita passion sa mga spiritual na mga butang? Ato pangutan-on ang ato ang kaugalingon. Now, kini siya outward rebellion. Nagipakita nimo sa gawas, but nag-start kini siya sa sulod. Nga ato kini siya nga na-neglect nga emotion, nga feelings. Napasagdan nato kini siya. Hantod nga miabot sa punto nga wala na kaganahin sa inyo nga pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Now, kung sa ang mga symptoms of spiritual apathy. First, prayer becomes mechanical or neglected. Okay lang kung mag-pray, okay ra pud kung wala. Miabot ba kini siya sa ato nga kinabuhi, punto sa itong kinabuhi nga miabot kita nini? Bible reading feels dry or pointless. Wala na kay gana. Or kung dili ka iipugson, kung dili ka mo himong family devotion, wala po. Okay? Worship feels like chore or not a joy. Okay? Murog kining Sunday na po, dato ta sa simbahan, tungkol kimo nang mili siya ang atong routine nga ang ato ang time gikan sa Monday to sa Friday work, Saturday wala trabaho na ba, din pagka Domingo simba murog part na lang siya sa inyong kwan. Nakanabitaw normal na lang ang routine sa kinabuhi. Nga wala na kay kalipay, dili siya kanabitaw ay salamat ugma Sunday maka-worship, maka-fellowship sa dito sa simbahan. Sin no longer troubles the conscience. Okay lang kung makasala ka. Pero dili na ka, wala na konsensya sa imo ang sala ay mga ginahimo. Service to God lack zeal or purpose. There is no hunger for growth or repentance. I know nga moabot kita niini nga mga butang sa tuwa nga kinabuhi. Now, si Malakay, gisulatan niya ang mga tao nga sama niini nga condition. They had religion, but no relationship. They had rituals, but no reverence. Nag-aadto sila sa simbahan, offer sila, pero wala'y pagrespeto sa Ginoo. For the sake na makita lang sa tao. Pero ang ilang heart, they had sacrifices, but no sincerity. Kung pinaagi kang Malakay, God confronts their spiritual apathy and calls them back to passionate worship. Ang mga Hudiyo nini nga tayo mao kini ang grupo sa mga Hudiyo nga mibalik, okay? Gikan sa Babylon, di man na nato at tungod sa ilang masala ang nagpanya sila gigamit ang Babylon, gikanker sila dahil ang mga may pipila ka mga tao, mga Hudiyo nga gidala sa Babylon, gi-exile sa dito, then nagbalik sila and they were back in the land. And the temple had been rebuilt.
but their hearts were far from God. Their priests were corrupt, chapter 2, verse 8. Their offerings were polluted, chapter 1, 7 to 8. They stopped giving tithes in chapter 3, verse 8. Their marriages were broken in chapter 2, verses 13 to 16. And every time na ang Ginoo mag-confront sila, ang ilang na perminting at tubag, mauni siya, how? What do you mean? Where have we done wrong? Ganun sa kami nakasala. Ang ilang pananaw sa ilahan kaugalingon nga okay ra sila spiritually. Nausahay, dili kita kabalo, no? Kung dili kita confront sa Ginoo, pinagi sa uban ng mga tao, pinagi sa pag-convict sa Holy Spirit, makaingon kita sa atong sarili, okay ra man ko. Okay ra kung walay basa-basa Bible, okay ra kung walay angko-angko, okay ra walay ato simbahan, walay permitting, okay ra man ko. No! Dili gina siya okay. O mao kini siya ang confront dinhi sa Ginoo sa ilaha. They thought they were spiritually fine. But God saw the spiritual apathy beneath the religious activity. Active sila sa pagpagbuhat sa buhatong siguro ang ilang kasing-kasing mula. Dinig-address si Ginoo ang ilang status sa spiritual area sa 6 unom ka arguments. And dinhi makita nato na the first arguments or disputation start kini siya sa gugma sa Ginoo. Girimind sila sa Ginoo sa gugma sa Ginoo sa ila. Nganuman, because behind every act of obedience is a heart that remembers God's love. Okay? And behind every sin is a heart that forgets it. Atong nalimtan, and sometimes siguro nakalimot kita sa gugma sa Ginoo sa tuwa. Pero kung every time, every day, every morning, pagmata na to, ato perminti na hinuman nga, Lord, thank you sa imo nga gugma sa tuwa. Buhi pa ko karon, nagaginhaw ko karon, gikan sa kaluwasan, ug mao kana siya magtulog sa imuha nga mag-obey ikaw sa Ginoo. Ug dinhi kung tan-aw na to si Malakay in Malakay chapter 1 verse 2, girimind ni Malakay kini nga mga tao ang gugma sa Ginoo sila. Ingon sa dinhi, I have shown love to you. Ang ilang response in verse 2, how have you shown love to us? Paano nimo ipakita? Nakalimot sila. Maybe kini nga generation nakalimot, maybe wala sila natudluan. May tungod sa gugma sa Ginoo. Paano ang Ginoo gipakita niya ang gugma? Nag-down sila sa gugma sa Ginoo. Therefore, wala sila nagkinabuhi sa tama, wala sila nagkinabuhi sa kahayag. Sama sa atong scripture reading kagaina, responsive reading sa church sa Ephesus, girebuke sila sa Ginoo. In Revelation chapter 2 verse 4, they were serving God but had lost their first love. Pwede ka nga naan sa simbahan, pwede ka maghimo sa trabaho sa simbahan, pwede ka tan-awon nga reliyoso, pero wala kay gugma sa Ginoo. For the sake na makita lang ka. That's why girebuke sila, girebuke kini nga church. They were serving God but had lost their first love. They worshiped God but their hearts were far from Him. Nag-sacrifice sila sa Ginoo pero wrong motive. The priest no longer taught the word of God.
The people no longer gave their tithes. Their religion had formed back. Walay kadasig sa ilahang nga pagpangalagad sa Ginoo. And throughout the book, sa Malakay, gitawag niya, gi-challenge siya ang mga Kristohanon to live in light of God's covenant love. Nga magkinabuhi kita din nga sa saad sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo sa atua. And he called it out of spiritual apathy and the sins that came from it. We all struggle. Diba? Madunggan ang ito. Kira. Okay, padayon kita no, sa pag-tukon. Sa ito ang topic ko. Daw kitang tanan, na kita struggling. Dili pa kita perfect. And sometimes, moabot kini siya sa atuma. Yung discouragement. Wala na ito nabantayan nga naa nag-start na kini siya sa tuwang kasing-kasing, napasagda na ito, then moabot sa point na wala na kaganahin. No? Tungod kay, para si mo okay ka spiritually. Okay naman ito. Para si mo okay ra ang maging stagnant. Para si mo okay ra ang maging dili mag-evangelism. Para si mo okay ra ang dili magbasa sa Bible. Okay? Dili mag-pray. Now, nag-struggle kita ini. Ang reason, because we naturally love ourselves and others more than God. And mo kana siya ang magdala sa tuwa sa sala, o pag kinabuhi sa sala. That's why ang Ginoo aduna siya in Matthew chapter 22 verses 36 to 37, ginatawag ni siya nga the greatest command. Unsa kini siya? To love God with all our heart, mind, and soul. Okay? And gi-remind kini siya sa Ginoo tungod kay aduna kita tendency ang tao nga malimtan kini nato. Once gani nga malimtan kini nato, mo-follow na kini siya ang kining ginatawag na spiritual apathy. And sa gisulat ni Apostol Paul, that's why si Apostol ni Malakay nag-start siya dinhi sa usa ka i-refute niya ang ilaha nga religious maybe grade 1 nga para sila okay siya pero dili ka na siya okay refute sa Ginoo, gi-rebuke sila sa Ginoo. Okay? And ang Ginoo nagigugma sa ilaha. Amen na nato na in 1 John chapter 4 verse 19, kinsa ang unang nga nigugma, bitaw ang Ginoo. Ang Ginoo, di ba? We love because He loved us first. Okay? Ang tao na ilayo sa Ginoo. That's why ang Ginoo, gigugma kita niya, mo niya ang response, ang ato nga paghigugma sa Ginoo. Okay? So, therefore, to faithfully obey God, we must remember His love for us and act in accordance with it. Ora man na siya, hinumduman na ito ang gugma sa Ginoo. Now, karon nga buntag. Praise God. O salamat sa Ginoo nagbalik ang kuryente. Kagabi, sa padayon ko sa paghimong niyo sa PowerPoint, nag-burn out, no? Mga 4 to 11. And mga nagbalik na doon siya kini mga 11:30 or 30 minutes nga burn out. Praise God, no? Tungkol kay dali lang ang burn out. Now, karong nabundag, ito na nato 3 essential principles to overcome spiritual apathy. Okay? 3 essential principles
to overcome spiritual apathy. Number one, we must restore our urgency for God's Word. Okay? Number one, we must restore our urgency for God's Word. Ino pa di malakay din sa verse 1. The oracle of the word of the Lord to Israel by Malachi. Now, isang point din na makita nato. Don't just listen. Okay? Christians, don't just listen. Obey. Dili lang taman sa pagpaminaw, dili lang taman sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo, kundi ang importante o pinaka-importante na sundo nato, no? I-obey nato. Now, speaking to Israel, Malachi called his message an oracle. Okay? Now, ang iyang meaning, translate kini is a burden. Nga ang kining words aduna siya nagahatag siya idea kanato about urgency or compulsion o kinigigi gamit kini nga word that all the disputations that God had with Israel and His promise to bring judgment. Ug tungod kay kung dili ka mo maminaw, kung dili ka mo mubalik, kung unsa ang sugo sa Ginoo o unsa kini siya, mao ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Balik ka mo nini tungod kay ang Ginoo mag-judge. Okay? Sa inyo ha. And it was a burden to share it. Tungod kay kini gihatag kang Malakay, so aduna siya burden nga isulti, i-share kini siya sa mga Hudiyo. Obligado siya sa pag sulti niini. And kini nga mga tao nga gigisulatan, kini nga mga tao nga gisultian, they became apathetic to God's laws. Okay? They no longer studied God's Word as they should, nor obeyed it. They were not being a light to one another, nor to the Gentiles. Di man nato, gipili sila sa Ginoo para mahimo nga suga. Di man nato nga sa ilaha gihatag ang covenant, sa ilaha gihatag ang law. But kini nga mga tao, kini nga generation, wala na sila nag-study, wala na sila nagbasa, o wala na sila nag-obey sa pulong sa Ginoo. That's why inyo sabihin, i-restore ninyo. Inyong ibalik ang kadasig sa pagtuon, sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo, o pag-obey niini sa inyong nga kinabuhi. Likewise, kini siya common usab kini siya sa tuwa. Many of us have grown up in Christian homes or been in the church for years. Na-experience nato ang grasya sa Ginoo. But kadugayan, nahimo kita ng saman. Tamad. The Word of God, the gospel, worship, evangelism, service no longer excite. Or wala na tay kadasig diini. Dili kita excited. This grace should be a holy burden that excite and draw us to God and obedience to Him. But ang kasubo, no? Wala na. That's why ang Ginoo makita nato nga naghatag og warning sa ilang. And we must overcome spiritual apathy and sin by becoming urgent about God's Word again. Nakinumdum mo din sa parable of the builders in Matthew chapter 7, 24-27. Now, mao kini ang ingon. Everyone then who hears these words of mine
and thus then will be like a wise man who built his house on the rock. And then rain fell, the floods came, and the winds blew and beat that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Now, kining a parable, Christ described both builders as hearers of God's word. Okay? Ang duha ka klase nga tao din yung gisgutan ni Jesus Christ. Nakadungog ug naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang una, nag-obey. Sa diya kadunggan niya ang pulong sa Ginoo, nag-obey siya and built on the rock. Ang iyaha nga gitukod nga balay na dito sa kining bato, sulikon kayo. The other heard but ignored and built on the sand. So pag-abot sa kusog na balod, kusog na hangin, naalog ang iyang balay. Now, isang point ni Jesus Christ, talking siya. Hearing the word without obedience is spiritual apathy. And it will collapse under pressure. Okay? Tigala, mo kini ang challenge ka na to, no? Nga din nato sayanan ang pulong sa Ginoo. Ang atong mabasa, ang atong madunggan, importante nga ato kana siya nga i-apply. Like the Israelites, many Christians are sermon saturated, but scripture starved. Filled with knowledge but empty of obedience, and without urgency for the word, apathy grows. To overcome spiritual apathy, we must restore our urgency for God's word. Kumusta ang ato ang pagbasa sa Bible? Kung wala na kay gana karon sa pulong sa Ginoo sa pagbasa sa Bible, tigalang balik kung unsa ka sa una. Unsa ang imong pananaw sa pulong sa Ginoo. I-priority ang pulong sa Ginoo higala sa imong kinabuhi. Ayaw ang social media, ayaw ang Facebook pag-open, pagbatan nimo. Kung naabay nag-live o naabay nag-comment sa imong post, no. Una ang pulong sa Ginoo, una ang Ginoo. Una ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ibalik ang kadasig para dili mo resulta og spiritual apathy. Second, nga essential principles to overcome spiritual apathy. Second is we must remember God's unchanging love. We must remember God's unchanging love. In verse 3, ingon dinhi, I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother, declares the Lord, yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. I have laid waste his hill country and left his heritage to jackals of the desert. Okay? Sa dihang i-confront sa Ginoo ang mga Hudiyo sa ilang spiritual apathy, ang Ginoo ingon sa dinhi, I have shown love to you. Then ang word din kabalo mo, ang word nga love means something that happened in the past but with continuing results. Okay? Now, ang Ginoo kung tanato kung ato ni siya i-summarize, ingon ang Ginoo, I have loved you in the past and still do. What pasabot from eternity past, ang gugma sa Ginoo sila dito nag-start. Dili tungod kay naa sila nahimo nga maayo, dili tungod kay daghan sila, dili tungod kay mga bright sila. Wala pa sila natukod, wala pa sila natao, gihigugma na sila daan
sa Ginoo. Ug kini nga kamatuoran nag-remind sila nga wala sila gigikalimtan sa Ginoo. Wala sila gigi-neglect sa Ginoo. That's why gi-remind sila nga ihigugma tamo. And kimana nato, no, kini nga mga Israel maybe dili po nato nasa na kasing pila ka tuig na na-exile sila from their land. Gikuha sila sa ilang nga lugar, gidala sila dito sa Babylon. Then naka-experience sila og lahi-lahi nga persecution. Kung tanaw na to din sa book of Daniel and sa Esther. Then pagkahuman ini mibalik sila. They rebuilt the temple, pero dili na gid pareha sa una nga temple nga nindot kayo. Then gitukod nila ang walls sa Jerusalem, pero pila lang ka mga tao ang nagpuyog sa capital city. And delikado pag yung tungod kay dili secure ang ilahang nga wall, pwede sila atakihon utro. Wala silang mga sundalo. Nag-struggle sila with a drought because of sin. Tungod sa ilangan na himo. Then, maybe, tungod din, nag-doubt sila sa Ginoo. Ingon din sila, paano ka naigugma sa mua? Ani ang amo nga situation. Then din ang Ginoo nag-remind sa ila. The word now refer to something that happened in the past, but with continuing results. Throughout sa history sa Israel, ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo na nagpakita, gidisiplina sila. And part sa pagdisiplin sila, part sa pag-camper sila, paghawa sila sa ilahang nasod, mao kana ang gugma sa Ginoo. Kay ang higugma sa Ginoo iya nga ginadisiplina, di ba? Gusto sa Ginoo nga dili sila magpadayon sa pagpakasala. That's why ang atong mga anak, kung higugma nato ang mga anak, dili nato sila ginapasagdan. Usa ka itong ginahimo sila, ginabunalan, ginistoryahan, para dili sila magpadayon sa pagkasala. And dini ang Ginoo nag-remind sila. Okay? Maybe nagagbagyod ng mga conversation sila, ingon sa dinhi, naghatag siya ang example. Ingon sa dinhi, I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother? Declares the Lord, yet I have loved Jacob. Adunay comparison na mabasa nato dinhi. Ingon sa dinhi, okay, gi-question ninyo ang akong gugma. Ingon sa dinhi, I have loved Jacob kontra kay kinsa? Esau. Ang gigamit niya din ng word, but Esau, sa pag-pronounce Esau, marong sudan na Esau, no? Esau na lang, no? Esau. Ang sabihin, I have hated. Okay? Now, atong kunan karon sa kanang word niya, hated din. Now, another version, kung tanaw na to, nag-isgot din siya about ang pagpili sa Ginoo. Now, kini nga verse, wala kini nag-refer sa to God emotionally hating Esau. Dili kini siya parehas sa imong kasuko or hate nimo ang usa ka tawo. Dili ko ana ayo na siya paano dili kay hate na ko na siya, di ba? Mo kana siya nga to ang response. Huwag ka maglagot ka sa usa ka tawo. No, kabalo mo dili kini siya mao ang meaning sa word na hating sa kini nga verse. Okay? When God says Esau I hated, it does not mean emotionally hostility, anger, or bitterness. Not human hatred. Now, ang meaning sa hate din sa Malachi chapter 1 verse 3, hate means to reject, not to choose, to
to give a lower covenant status to show less favor compared to another. Okay? Now, it is a Hebrew idiom for preference, not emotional hatred. Jacob I love, but about I choose Jacob for the covenant, promise, blessing, and nation. Mao kana siya ang purpose, no? Mao kana siya ang meaning niya na gipili na ako si Jacob, siya ang magdala siya ang mudawat sa promise, siya ang magdala sa blessing. And that is Israel. Now, ang word na Esau, I did not choose Esau for the covenant line. Descendants, Edom, mao kanang Edom, would not receive the same blessing. Okay, nasabda ninyo ang meaning niya na this love and hate had to do with election. God chose Jacob and his descendants to receive God's promise to Abraham of being a blessing to the earth. Now, gisgutan ka ni Apostle Paul din sa Romans chapter 9 verse 10 to 13. Okay? Ang pagpili sa Ginoo sila before pa sila natakot. Okay? And one of them was to carry Abraham's blessing and the other was not. Kisa kanila mapapagalit sa Isaac, no? From Abraham, ang promise sa Ginoo na mahimo sa great nation. Ang iyang kaliwat, may sama sa kadaghan sa kining balas o sa stars. Then, natuman ka na kasag sa Ginoo pinaki kang Isaac. Okay? Then sa Isaac, nanganak og kambal. And si Jacob and Esau. Dipili sa Ginoo si Jacob. Kabalo mo, mas dautan pa si Jacob kang Esau. Kinsa man ni Jacob, di ba? Kuan gining bakakon man siya. No? And kaliwatan ni Jacob. Dapat mo kaliwatan ni Jacob. Usay mo kita nga asa naman ka? Kaming nako. Kung naligo ko diay. Kasi kahit mo muna na ito response, no? Kung may mutanan sa iyo. Jacob, in order nga madawat niya ang blessing, nagpakaroon ingon siya gayahang kambal. Okay? Pero makita natin din nga gipili siya sa Ginoo. Makita natin na ang love sa Ginoo. God chose Jacob, their father, before he was born, o before siya nagkahimo maayo. In Deuteronomy chapter 7, 7 to 8, it was not because you were more in number than any other people that the Lord set His love on you and chose you, for you were the fewest of all peoples. But it is because the Lord loves you and is keeping the oath that He swore to your fathers, that the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Now, makita natin din in Deuteronomy chapter 7, 7 to 8, confirms Israel's election had nothing to do with the specific merits. Or nakita sa Ginoo nga, gipili na akong Israel tungod kay bright sila. Gipili na akong Israel tungod kay daghan sila. No! Ang grasya sa Ginoo. Kung tanawan nato, no? Dili sa ilahang kinabuhi. That's why, yung isa nag-doubt sila sa gugma sa Ginoo. Ingon siya din no, I have loved Esau or Jacob. Gipili na ko siya. Kung mawagin siya, hindi nagsaad sa ilang. That's why, kung tanawin ito ang Edom, gipalisan sila sa Ginoo. Nakainom mo, gibak nila ang Israel. Okay? And ang Ginoo nagsaad sila nga panisan sila sa Ginoo. And natuman kini siya between 550 and 400 BC. Ug wala na kini siya nga nasod.
Malachi mentioned that the Edomites wanted to return and rebuild their land in verse 4. But ang Ginoo wala nag-allow sila. Kaya i-judge sila sa ilang sala. In fact, kung tanaw ito ang history, Israel is the only nation to be exiled from their land and to return in mass. Kasagaran ng mga nasod, wala nakabalik sa ilang nasod. Pero ang Israel, kung tanaw ito sa history, di ba? Pila ka mga higayon nga daghan nag-attempt sila nga patyon sila. Pero wala ka na siya naitabo. Hangtod karon naagi na ang Hamas, pila ka tuig nila ng plano para lang mawala ini ang nasod sa Israel o wala ka na siya na itabo. Kaya nga naman, ang gugma sa Ginoo, ang covenant sa Ginoo sila nagpadayon. Okay? Nayusa ka libro si Mark Hitchcock, ingon sa dinhi, the Jews are remarkable in light of the testimony of history to exile and return. In all of human history, there have been less than 10 deportations of a people group from their native land. These people groups disappeared in history because they assimilated into the nation to which they were exiled. However, the Jewish people did not simply experience a single exile, but multiple exile. Mao kana ang pag-preserve sa Ginoo sa ilaha. Punta na nato ang history. Israel forgot God's love, and apathy followed. We forget God's love, and apathy follows. Punta na karon, how do we remember God's love today? Paano nito mahinumduman o dili na ito maligtan ang gugma sa Ginoo matag-ad daw sa karon nga panahon? Number 1, remember our election to salvation. God's choosing to Jacob over Esau before they were born or had done anything good or evil should also remind us of our salvation. Ang usa ka mystery sa pulong sa Ginoo nagatudlo kanato that we were chosen for salvation before creation, not based on anything we have done or will do. Kung mao kini ang ingon dinhi sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Okay? Nganong gihimo kini siya sa Ginoo? Nganong gipili niya? Nganong nasa gipili? To the praise of the glory of His grace, para sa iyang kahimayan. God chose to love us, commit us, save us, and use us for His kingdom before we were even born. Kabala mo sa Galatians chapter 2, chapter 1, na siya si Apostle Paul, ang iyang testimony din nga before siya na tao, gisanctify na siya sa Ginoo. Kanusa ka na siya natuman dito sa road of Damascus. Okay? Gipili na siya daan sa Ginoo, napalat siya sa sabakan sa iyang yan. Kanusa ka na siya natuman dito sa road of Damascus. Sa diyang gitawag siya sa Ginoo. Ang uban nagatanaw nini nga doctrine ay nga init kini siya ng issue na ang pagpili sa Ginoo is conditional, based on God foreseeing that we would accept Him. Gipili ka sa Ginoo tungod kay nakita sa Ginoo nga piliton nimo siya. Okay? Napungutan na karon, nalangit ba ka kung pili ka sa Ginoo, ikaw ang magpili sa Ginoo?
In Romans 8:29, He said, those whom He foreknew, He also predestined. Pero kung darang kang pulong sa Ginoo about ini nga topic, nag-indicate that election is unconditional. Okay? Unconditional. Before pa ka nagdawat ng Jesus Christ, sa wala pa kay nahimo nga maayo, based on totally on God's grace, His unmerited favor to the lost, even as seen with Jacob and Esau. In Romans 8:7, 1 Corinthians 2:14, Ephesians 2:8 and 9, Philippians 1:29, Ephesians chapter 4. Kung i-compare na itong life ni Jacob and Esau, mas grabe pa ka makasasala kini maybe si Jacob kontra siya. Pero ang Ginoo, according to His grace, choose to bestow favor on Jacob before the twins were born. Kung mausap kini siya sa tuwa, we are all sinners. Mas makasasala pa kita sa uban ng mga tao. Pero ipakita si Ginoo sa tuwa niyang grace, unmerited and undeserved favor. And God's election magnifies God, not humans. Sometimes ang ilang tanaw ang mga tao, luoy ang tao, luoy kay tao, wala sila gig, wala siya gig, ma-imperno sila. No. Dili kini siya, it is not about you and me, it is about God's glory. And nagato kita that in election, ang mahimaya niya na dili ang tao, kung dili ang Ginoo. Wala deserving sa tuwa sa kaluwasan, we all deserve judgment. And praise God. Salamat. That's why ating nunduman kanunay ang kaluwasan nagyatag sa Ginoo sa tuwa. Last Monday, schedule na ko si MJ, yung ko nga, nag-Bible study ko sa uban, pero wala nang ito'y, para ko nga, akong schedulean ni one-on-one si MJ. And last Monday, ipatawag na ko siya ng web na sa TV. Ito sa talito sa office na ko, may malaki ko yung sikuha. Kriyanay niyo. O una akong i-review ang kaluwasan. Ko, kung mubalik ka rin si Jesus Christ, sure na ka nga sa langit ka. Siya nga, sure na tayo. Ano man? Ako naman gidawat si Jesus Christ na ako ang manuluwas. Sa kanusawan, April 22, 2022. Kung 10 years old, 7 pa ka ako. Tinuod pa ka ako. Kung gina-review din ako, balik-balik, di mo ginamalindan. Ini siya nga, kisa ka nag-share si Moa. Siya nga, si Ate Stila din. Kung anong kinanglaman ka kaluwasan. Siya nga, kasala mo ka, makakasala mo ka, walang magkinanglan yung kauman, ang manluluwan. Then pagkaman niya ito, siya nga, kano sa mani mo i-Bible study si nanay tayo? Dili na si nanay ko. Okay, ikaw lang kay, si Manong sa una, naman naman siya, dili na kinanglan, ikaw lang kay, dapat naman ka mag-learn. Yan naman tayo family devotion, then pagka-markets mo devotion din. Kaya nga namin sa kuha, karosan niyo si Bible study si nanay nila. Tingin lang. Gusto ko niya Bible study niya na remember, karosa kita giluwas sa Ginoo. Okay? In Romans 5:8, he said, but God demonstrates His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Luwas ba ang tanan? Sure na kita sa itong kaluwasan. And praise God. Makaingat kita since sa una pa, ginang kong ginapasalamatan sa Ginoo, Lord,
Salamat sa kadagandaghan ng mga tao na inyong kalibutan. Isa ko nga imong giluwas o gipili. I am not deserving, but tungod sa imong grasya, grasya lang yung sige. And mo ka na siya katong pasalamatan. Okay? And kini siya ang ending for God's glory. Dito sa langit, makaingon kita, pangutangan kita dito, ano nakakadito sa langit? Tungod ba kay imong ipili ang Ginoo, ipili ka sa Ginoo. Second, not only remember our election to salvation, but remember that prosperity can make us forget God. Now, kini ka mga tao, kasagaran ng mga Hudiyo, primero, wala sila nag-struggle with spiritual apathy. Wala sila nag-doubt sa gugma sa Ginoo because of prosperity. And nag-struggle sila tungod sa persecution. Kung tanahan to, when they first entered the land of Canaan and conquered it under Joshua, they soon went into 400 years of rebellion against God. Kung basahan nato din sa Judges, homosexuality, rape, idolatry, sacrificing their children, and other types of sin. Di na nag-start ang ilahang sala. And it was during their prosperity that they neglected God. Kang Solomon, kabalo mo si Solomon, kanus siya nga nagpalayo sa Ginoo. Di ba diha na siya nga nagpalayo sa Ginoo sa diyang nahimo na siya nga king? Famous na kayo siya. Dagan na kayo siya mga kabit, dagan na siya kasawa, ug ang grabe yun na yung gihimo, kabalo mo. Ang iyang asawa himuan niya ug tagsa-tagsa ka mga Diyos nila. Ikaw nga gikan ka sa gitudluan ka, gikan kang David. Before namatay si David, gihatagan siya instruction ni David, himoni ang imong himuon Solomon, maging successful ka nga king kung himuon kinini. Pero nalingtan ka na ni Solomon sa dihang naa siya sa ibabaw. Indagay ng mga Kristohanon, nasa wala pa nakatrabaho, samtang walang may business, faithful, na-active sa simbahan kung sa diyang naging nana sila trabaho, naging faithful, naging nana sila business, naging unfaithful na sila sa bulaton sa Ginoo. Naobserbahan niyo na siya? Ug mao kini ang reminder sa Ginoo ni Moses sa mga Israelites din sa Deuteronomy chapter 8, 11 to 18, ini siya, take care lest. Ang praise nila, take care, is ino siya din, bantayin ninyo. Okay? You forget the Lord your God by not keeping His commandments, His rules, and His statutes, which I command you today. Pag makasulod na kamo sa promise land, mao gini siya ang warning niya puso ani ni Moses sila. Lest you have eaten, are full, and have built good houses and live in them. And when your herds and flocks multiply, and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God. You brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who led you through the great and terrifying wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground, where there was no water, who brought you water out of the flinty rock. Verse 16, who fled you in the wilderness with manna, that your fathers did not know, that He might humble you and test you to do good in the end. Beware lest you say in your heart, my power and might of my hand have gotten me this wealth. Kaya gusto din you shall remember the Lord your God. Basig pag-ingon na mo sa inyong kaugalingon na akong hinaguan ni siya. Akong gipaningkamutan ni siya. Tungod sa akong mapagkamaayo, tungod sa akong mapagka-bright, naangko na ko ni siya. Pero ingon ni David, ingon ni Moses, you shall remember the Lord. For it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is
Okay? That's why careful kita. Kung i-compare na ito ang atong kinabuhi din sa syudad o sa bukid, mas grabe ang sa bukid kung i-compare na ito atong pagpangalagad sa Ginoo. Dito misa itong nag-meeting dito yung lapas suraw sa Talaingon, mas naasay ka itong ginabanlaway ito, mas pinapaki-kilometro layo pa sa Talaingon itong bukid. O naghimo sila dito praise God doon, nag-pray kita, nag-support, may Christian na naghatag mo sa ilang building, na sila yung building karon dito. Ang ilang pagkabalo nila ng mga pastors, no? Nga mo adto dito, nausap sila dito. Layo, pero tuon nila. Okay? Pero kita dinhi nga naa sa ato dinhi ang advantage, technology. Sometimes kining mga naa dinhi mo inungdan nga nagakabugnaw kita sa pagpangalagad sa Ginoo. That's why inungdan ni Jesus Christ in sa Matthew 13:22, as for what was sown among thorns is this, the one who hears the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches choke the word, and it proves unfruitful. Now, the word, the cares of this world, nag-refer kini siya sa mga worries, anxieties, busyness, daily concerns. Kung dili nato na priority ang ginutungod sa mga kabalaka. Ikaduha is the deceitfulness of riches, the belief that money will satisfy, the pursuit of wealth places the pursuit of God. Grabe na ang pagka-busy ang tao no, sa syudad sa ilang pagpaningkamot. Kining duha ka forces act like currents that struggle spiritual life, making the believer spiritual weak, distracted, fruitless, unproductive in ministry and Christian growth. Nagtanong ni Pastor Julius sa kining sa itong atahoy kini Kalapana, Parakata. Ito sa ihang yutak ko sa busan. And once a month, pagtanong na mo, ginutangan na mga pagpadirikon o ubudon. But pagbalik na mo, after 1 month, wala na gikatayan na og mga sagbot o wala nakatubo o uban ng amatay. Mao kini siyang picture din. So sa ka Kristohanon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. O ang pulong sa Ginoo natabunan, na overpower sa mga kabalaka, sa mga iyon sa din describe Jesus Christ, deceitfulness of riches, choke the word, wala nakatubo. That's why ang mga Kristohanon wala nag-grow sila nga spiritual life. The number 3 is choose gratitude daily. Pagpasalamat. Usahay kita nga naay mga pagkaon, mga sudan, ay balay. Usay kasagaran kita ang babulbulan, no? But ayok na piliun nato ang pagpasalamat everyday. Mga tao dito sa bukid, lipay na kay silang kakaon bisag walay sudan. Itong mga lumad ni Al dito dapita, lipay na kayo sila nga makakaon nini ng mga kuki wala sila. Ang uban walay chinilas, ang balay nila dili nga lang yun, walay dili komportable. Pero makita nato sila kinabuhi nga malipayon sila o mapasalamaton sila sa Ginoo. Choose gratitude daily. And last, dili kita magtapos. 3 essential principles to overcome spiritual apathy. Number 1, we must restore our urgency for God's Word. Second, we must remember God's unchanging love. And number 3, we must focus on God and His glory, not ourselves. In verse 5, your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord beyond the border of Israel. Okay? Now, ingon pa ni Malakay ini,
Kaya instead mag-focus sila sa ilang mga problems, sa mga kalisod. Ingon din sila ni focus sa kaymayaan sa Ginoo, dili sa ilang kaugalingon. Kaya naman, mao kini siyang purpose sa tanan natong ginahimo, sa tanan nato nga purpose is for God's glory. Dili para sa ato ang kaugalingon. Ingon pa din sa verse 11 ni siya, for from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and every place incense will be offered to my name, and a pure offering for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. Tigala, timanan na to, no? Nga kining tanan, ang purpose is for God's glory. Even sa ito ang pag-anhipili sa simbahan. Ingon din our God is in heaven. He does whatever He pleases. And mo kini nasabtan kini ni Job. Kabalo mo nga si Job mapasalamaton siya tungod kinasabtan niya kung kinsa ang Ginoo. The Lord gives and the Lord takes away. May the name of the Lord be blessed. He trusted God's sovereign right as a king to give and take away, to bless and curse. That's why in prayer of Jesus Christ, you siya, Lord, kung mahimo ko ang kining kupa, kining suffering, pringon siya, nevertheless, your will be done. Nag-submit siya sa kabubuton sa Ginoo. When we are consumed with our comfort, feelings, and circumstances, apathy grows. When we focus on God's purpose, God's glory, God's kingdom, apathy dies. Na application ba ang siya? Paano na to nga maka-focus kita ang purpose din sa Ginoo? Una mo siya. In trials, pangutan-on nato itong pagbuningon, how can God glorify you? Paano mag-glorify ang Ginoo sa mga pagsulay? Second, in prosperity, ask, how can I honor God with this blessing? In ministry, ask, is this about me or about Him? Himuon kayo na kung dili para sa kong pagalingon, kung dili para sa iyaha. In decision, pangutano na to ang atong pagalingon. Does this advance God's kingdom? Makashare ba ko sa pulong sa Ginoo niini? Sa iyaha nga purpose, tigalang, I hope nga sa tanan nato nga himumon, sa tanan nato nga purpose sa itong kinabuhi, wala may lain para sa kahimayaan sa Ginoo. Dili sa kuwan, dili sa tuwa, kung dili sa Ginoo. Now sa katapusan, Malakay tells Israel and tells us today that spiritual apathy is defeated by three things. Number one, we must restore our urgency for God's Word. Second, we must remember God's unchanging love. And number three, we must focus on God and His glory, not ourselves. Ang Ginoo magamanalangin sa iyang pulong ug karon ang mugma sa pagmamahal ni Ginoo, ang grasya sa Panginoon Kristo ug ang pakiambit sa banal nga Espiritu magauban ka natong tanan hangtod sa kanturan. Amen. Now